Tayo pinalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus. Sa iyong matamis at banal na presensya. Salamat po sa paglagis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir. Higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalist. Salamat sa mga anak mong matatapat sa pagkakaloob para sa iyong gawain. At sa pag-aaral ng salita, malapit noon ikaw magpala sa ganakil ako magagawa. Umasalamat ko sa inyo sa mga bungang panalangin na ginagalang ng pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. At aking sinasabay lahat ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa belief and doubts, opposing your spirit, I command you in Jesus' name. Kasaw. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved brethren, and visitors. At binabati ko rin po ang mga beloved in-laws, ating beloved Mr. Pogs, beloved Mami Esther and company. God bless you po, Mami, sa iyong mga kasama. At lahat ng mga workers, preachers, mga awit, binabati ko rin po sa ating mga webcast viewers at sa inyong lahat na mahal. Magandang hapon. Puri lang ating malapinon. I'd like also to give acknowledgement. We are commemorating the blessed birthday of beloved Stan Pastor Nina C. Almeida, beloved Mama Dear. Pina-commemorate po natin ang kaarawan nila sa araw nito. At ako po ay number 1 kasama mismo nila nung araw na mahal at nakita ko na ang kanilang paglulungkod sa Malapit ay totoo talaga. Amen? Although di naman sila tinataas, pero kailangan natin alalahanin. Yung nakita natin, sundan natin. Yun po ang sinabi ng ating banal na kasulatan. Amen? Palakpakan natin ating Malapit. Can I read? The book of Colossians chapter 1, verse 12 up to 14. Colosas 1:12 hanggang 14. Dito po sa aklat ng Colosas, kapitulo po ay 1:12 hanggang sa 13. Nagpapasalamat sa Ama at nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. 13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. 14. Na siyang kinaroonan ng katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Amen. Sabi po sa 14, verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Na siyang kinaroonan ng ating katubusan, na siyang kataparan ng ating mga kasalanan. Hindi bilang sa Tagalog yung dugo. Meron dating katapusan sa mamagitan ng kanyang dugo. Amen? We have redemption through His blood. Even the forgiveness of sins. Sa 13, ano sabi dyan? Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Mga Tagalog minsan minamahal, minsan hindi perfect yung translation. So sabi sa 13, who hath delivered us from the power of darkness
and has translated us into the kingdom of His dear Son. Nilipat na raw tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat na tayo, we are translated or transferred into the kingdom of His dear Son. Wala na tayo sa kaharian ng kadiliman. Wala na. Wala na tayo doon. Tayo nandun dati. Ngunit ko yan, dugo ay nabuhos. We are translated, nilipat sa kaharian ng kanyang anak. Amen? Ang anak kasi, binabanggit yan, marami kasi iba, medyo nalilito, ilanggit yung anak, ate Malapenos, anak. Hindi ibig sabihin na mayroong another Diyos, may ibang Diyos maliban sa Malapenon. Pag sinabing anak sa Biblia, Malapenon, tinutukoy yung kanyang pagiging tao. Amen? The Son of God, tumutukoy doon sa pagkakatawan tao ng Diyos. Ang tawag doon sa laman o katawan na ginamit ng Diyos na hindi nakikita, ang Diyos po hindi nakikita. Diyos ay Espiritu. Ngunit nung siya ay nagkatawang tao, yung tawag sa laman na kanyang ginamit para siya ay makita ng mga tao, ang tawag doon, anak. Amen? Son of God. So, pag nasalihin natin Son of God, hindi ibig sabihin na mayroon Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu. Sa Biblia, napakalinaw, iisa lang ang Diyos. Yung Diyos na hindi nakikita, nagkatawang tao. Purihin lang ating malapay. So, nilipat na tayo mula sa kaharian ng kadiliman, nilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak, sa liwanag. Kaya wala na tayo sa kadiliman. Tayo'y nasa liwanag. Kaya nga, kasama natin yung kapangyarihan ng Diyos, mga himala, the signs and wonders, miracles, kumikilos sa ating kalagitnaan. Bakit? Wala na tayo sa kaharian ng kadiliman. Nilipat na tayo sa kaharian ng kanyang anak. Ano ba yung kaharian ng kadiliman? Kasamaan. Nandun tayo sa kasamaan before. Sa kasalanan natin, ating mga bisyo, di ba? Kahirapan, karamdaman, di ba? Anong araw, doon tayo eh. Marami tayong problema, wala tayong kaligayahan sa mundo. Kaya nandun kasi tayo sa kaharian ng kadiliman. Ngunit dahil sa dugo ng malapay noon, nilipat na tayo sa kaharian ng kanyang anak. Anong kaharian ng kanyang anak? Kasaganaan. Malapakan natin malapay noon. Ang kaharian ng anak ay kapayapaan. Walang kahirapan sa kaharian ng kanyang anak. Nilipat na nga tayo. Wala na tayo doon. Eh, minsan nagtatanong iba, bakit ako'y naghihirap? Hindi po yan gawa ng Diyos. Gawa po ng kaaway. Kasi nga, pilit ng diablo na ayaw tayo paalisin sa kanyang kaharian. Pero ang katotohanan, wala na tayo sa kanyang kaharian. Tayo'y pinagpala na ng lubusan. When Jesus Christ died on the cross, when the blood of Jesus Christ was shed on the cross, we are already redeemed. Tinubos, wala na tayo doon. Wala na sa kadiliman, wala na sa kahirapan. Nandito ka na sa masaganang buhay. Purihin ang ating malapay. No? So, ang daming himala sa atin that proves that we are already transferred in the kingdom of His dear Son. Wala na tayo sa kapangyarihan ng diablo. Nandito na tayo sa ilalim ng kaparihan ng Diyos. Kung may mga problema yan dumarating sa atin, these are the attacks of the enemy. Kung mayroon mga kabigatan sa buhay natin nangyayari, mga atake po yan ng kaaway. At
Pag alam natin ang ating sandata, hindi po yan magtatagumpay. Dahil yung kaharian ng Diyos, wala na po pwedeng tumalo niyan. Purihin ang ating malapay noon. Daming signs and wonders, napakadami. Pero bago yan, pakibasa mo dito sa Acts chapter 12, verse 7. Gawa 12:7. Dito sa Gawa 12:7. Ito po pagkasabi. At narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiliwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan at tinapik si Pedro natin sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbangon ka kung madali at nangangalaglag ang kanyang mga tinikala sa kanyang mga kamay. Amen. Mga apostol ng araw, parang ordinary lang yung mga himala eh. Talagang araw-araw nangyayari. Yung si Pedro nga ay nakabilanggo, dahil ayon sa binasa natin, nabilanggo dahil sa pangangaral, Ebanghelyo. Gusto ng dyablo, ipatigil yung pangangaral, Ebanghelyo. Hanggang ngayon, yun ang kanyang agenda. Gusto niya patigil, hindi marinig ng mga tao, yung gospel. Kaya sabi ni Pablo, pray for us, ipanalangin niyo kami. Bakit? Ang daming temptation na mga ngaral ng malapay noon. Maraming atake ng kaaway. Kasi ayaw ng dyablo marinig yung gospel. Kasi pag narinig ng tao at naintindihan niya, pinaniwalaan niya, sinabuhay niya, nandun na sa kanya yung pagpapala ng ating malapay noon. Hindi basta-basta pagpapala. Threefold blessing. Threefold. 3 klase na pagpapala. Threefold. Pag naintindihan natin yung gospel, threefold na pagpapala. Tatlong klase. Physical, material, spiritual. Mamaya mababasa natin. Yan po ang dala ng gospel. 3 pagpapala. Physical, material, spiritual. Kaya pilit na tinatakpan ng kaaway. Kaya nga, pag gospel ang pag-usapan, makinig tayo mabuti. Kasi nandito na lahat ang ating pagpapala sa gospel ng ating malapeno. Di ba sabi ni Pablo, the gospel is the power of God unto salvation. Ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Sa kaliligtas ng mga sumasampalataya. Saan ba tayo ililigtas? Sa impyerno lang ba? Isa lang yon. Ililigtas tayo sa kahirapan, sa karamdaman, sa mga sakuna, sa masasamang loob. Ililigtas tayo ng Diyos. Dala ng gospel. Yan po ang gospel. Kapangyarihan ng Diyos sa kaniligtas ng mga sumasampalataya. Kaya, ayaw ng dyablo na maintindihan natin yung gospel. Ayaw na lang marinig natin. Pinipigilan niya. Sina Pedro, yung nangaral, binilanggo. Hindi naman yung dyablo nagpakita para sila ibilanggo. May mga taong ginagamit para ibilanggo si Apostol Pedro. Hinuli at ibinilanggo. Si Pablo ganun din. Hinuli at ibinilanggo. At si Pablo, at the end, pinugutan ng ulo, pinatay, walang kasalanan. At si Sina Pedro, pinatay din yan. Ano nangyari kay Pedro? Ipinako ng patiwarek. Ipapako siya. Katulad sa ating Malapinoon, sabi ni Pedro, huwag mo ako ipako katulad Malapinoon. Hindi ako karapat-dapat. Baliktarin mo yung ulo ko sa ilalim, yung paa sa taas. Kasi sabi niya, hindi ako karapat-dapat ipako katulad ng Malapinoon. Kasi sabi niya, so,
si Pedro, ipinako ng patiwarek. Pabaliktad. Ang tawag doon, the period of martyrdom. Pinatay sila lahat, mga apostol. Kahit yung mga believers na pangaralan nila, pinatay din. During the dark ages, ang mga Biblia, sinunog. Pero hindi kaya pigilan ng diablo ang mabuting balita na ang Diyos nagliligtas sa mga tao. The devil cannot hinder the good news that Jesus Christ is Lord. Siyang Panginoon. Panginoon ng langit, Panginoon ng lupa, Panginoon ng katawang tao, parang tao, tubusin, ibalik sa original na kalagayan. Hindi kaya pigilan ng diablo. Although nahadlangan niya minsan-minsan, pero hindi niya kaya pigilan. Kaya mga anak ng Diyos, yung pagpapala mo, basta may panampalataya ka, hindi kaya pigilan yan. Ganyan na sa Biblia. Yung kagalingan po ninyo, kung mayroon pa kayong sakit, hindi kaya pigilan ng diablo yan. Dahil sa Biblia, sa magitan ng mga latay, pinagaling tayo. By His stripes, we are healed. Pinagaling. That was 2,000 years ago. Pinagaling na tayo. Anong ginagawa ng diablo? Dinadaya lamang tayo. Pero pag alam mo, gamitin ang sandata mo, hindi pwede, hindi ka gagaling. Hindi pwede, hindi ka pagpapalain. Dahil pangako yan. Package deal, package. Nung siya namatay, lahat ng sumpa, inalis sa atin. Napili, tinatakpan ng diablo para hindi natin maintindihan ang kanyang banal na kalooban. Ito si Pedro, kinulong. Ano nangyari? Nasa kulungan siya, kasi kinabukasan si Pedro ay iharap ni King Herod, para ipakita sa mga tao, sa mga Hudyo, bago siya patayin. Diba? Ganyan yung mga hari noong araw, sina Herod. These people are evil people, instrumental to destroy the Christians. Ang diablo, hindi po nagpapakita yan sa tao, gagamit siya ng mga tao, na mga unbeliever, katulad nito na Herod. Yun ang istorya dyan. Kinabukasan si Pedro ipapatayin sa harap na maraming tao. Kasi nalulugod yung mga Hudyo. Noong araw kasi pag may mga Christian sa pinapatay, sinusunog, tuwang-tuwa sila. Ganon sila noong araw. Pero ito ng mga apostol, mga Kristiyano na totoo, kumbinsido na sila tagalangit, baliwala silang kamatayan. Di bali mamatay, basta sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kamatayan, yan lamang ang simula ng totoong buhay natin sa piling ng ating malapitan. Pero in our time, that was the time of martyrdom, panahon ng apostol, panahon ng martyrdom yun. Pinahintulot ng Diyos na may mamatay alang-alang sa gospel bilang patotoo sa mga tao. As a testimony to all the world ng kanyang salita ay katotohanan. May mga tao handa mamatay alang-alang sa pagsunod sa gospel, patotoo sa mga tao. Yan po ang purpose. Bakit may nanamatay mga martyr? Sinadya ng Diyos yan para patotoo, para ipakita sa mga tao, para magkaroon sila ng isip, bakit may handang mamatay? Ibig sabihin, kung di totoo yan, hindi magpapakamatay yan. Amen? Yun po yun. Kaya, nung siya ay nasa bilangguan, ayan, at narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon. Si Pedro niligtas. Pumasok yung anghel sa bilangguan. At nagliwalag at lumiwalag ang isang ilaw sa silid sa kulungan. Wala naman ilaw doon. Ibig sabihin, yung liwanag galing sa anghel. The radiant presence of God from the angels, yun nagbibigay liwanag. Kasi yung mga anghel, nandun sa lagi yan sa presensya ng Diyos. Kaya dala-dala nila yung liwanag na galing sa Diyos.
Amen ba? Mahal? Di ba kahit tayo, may nakakakita sa atin. Kahit mga ordinary Christians, nakikita sila nagliliwanag. Ibig sabihin, nasa iyo yung presence ng Diyos. Ganun po yung nangyari doon kay Pedro. Nung pumasok ang anghel, nagliwanag. Ang sinabi kasi yan, meron na isang ilaw. Wala pong ilaw doon sa Baka yung ilaw bilang sumindindi po, ang liwanag doon galing sa anghel. Dala-dala anghel, yung presensya ng Diyos, yun yung nagliliwanag. Amen? Kaya yung Tagalog kasi minsan mali-mali yung translation. Ayun, ano nangyari sa anghel? At tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising. Si Pedro pala, natutulog, kinabukasan, papatayin, tulog! Ano ibig sabihin? Mapayapa sa wala siyang katakot-takot. Dapat ganoon tayo, di ba? Kasi may mga problema tayo, hindi natin nakakatulog, iba Hindi na, huwag ka problema. Ang Diyos ang bahala sa atin. Basta mayroon tayo pananampalataya, hindi tayo pababayaan. Di ba? O si Pablo, ginising, tulog. Papatayin, kinabukasan, natutulog. Ba, kung ibang tao pa yan, baka, hindi na talaga makakatulog yan. Papatayin ka lang kinabukasan sabihin, mayroon tayong peace of mind. Alam natin na may Diyos na kaya magligtas sa atin. Pangako naman ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Hindi ko kayo iwanan, hindi kayo pababayaan. Meron tayong kapatiran ng araw, nasa Chaong Quezon kami nung araw. Maliit lang na church, ang liit lang. Ang bubong, pawid. Yung pulpito, yung pinaka-sahig niya, maninipis na plywood. Kaya pag apak mo, pag matulis yung suot mo, tutusok doon. Kasi malambot Marami ng butas Pag apak, nung umapak ako doon, gumagalaw. Kala mo lulubog yung sapatos mo. Pero nakatakong ka na matulis, tusok yon sigurado. Kaya nga tusok-tusok. Yun ang chapel natin nung araw doon sa Chaong Quezon. Yung kapatiran natin, ang laki ng problema. Brother Fred, yung aming jeep, isisirit na bukas. Isisirit na raw, hihilain na. Sabi ko, buhay ang Diyos natin, hindi yan mangyayari. Malapakan natin, malapakan. If you have faith as a grain of mustard seed, di ba? Pag mayroon tayong panampalataya, kasi laki ng butil na mustasa, kahit yung bundok, kaya lumipat. Amen? You can command the mountains of problem if you have faith like as a grain of mustard seed. Kung mayroon ka panampalataya, kasi laki lamang ng butil na mustasa, pwede mong utusan yung bundok lumipat. Sa Biblia kasi, hindi naman literal na bundok tinutukoy. Bundok ng sakit, bundok ng kahirapan, bundok ng problema. You can command, kaya mo utusan. Pero most of the time, hindi natin ginagamit. Napakaraming karanasan natin sa ganyan. Kayang utusan. Kaya nga ating topic na ito, the blood covenant. Covenant ng dugo. We have to know our covenant rights. Covenant rights. Pag sinabing blood covenant, alam dapat natin ang ating covenant rights. Ang ating karapatan sa covenant, sa kasunduan ng Diyos sa tao. If we know our rights, minamahal, wala lang. Yung mga problema kasi pinabentulot yan para makita natin na may Diyos talaga na totoo na kaya maglutas ng problema. Yun talaga ang layunin. Kasi ang diablo, hindi naman tumitigil yan Hindi nagpapahinga yan. Gusto talaga guluhin ang mga buhay natin. Pero po, alam natin yung ating covenant rights, yung problem, stepping stone para makamit po yung totoong plano ng Diyos sa buhay natin. Yung mga problema natin, stepping stones lang yan. Hindi naman pwede wala ng problema. Mayroon pa rin. Yung nga lang,
gusto lang ipakita ng malapit sa atin na kaya niyang lutasin yan. Yun talagang layunin. Sabi ng kapatiran, Brother Fred, kalimutan ko ng pangalan ng kapatiran, napakatagal na eh. Siguro 2 dekada na nakaraan, mahigit. Bukas, yung jeep namin, si sheriff, hilain yata ng bangko. Nakasangla, hindi nila mahulugan, ilang buwan. Pag alam mo yung covenant right mo, magsalita ka. Kasi yan, ang panampalataya, sasamahan ng salita yan. Utusan mo, yun po ang panampalataya. Magsalita tayo, hindi pwede di tayo magsasalita. Dahil ang Kristiyano, ang ating kapangyarihan, nandito sa bibig natin. Amen? Diba? Sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Kamatayan daw at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Pag negatibo ang binabanggit natin, yun ang mayayari sa atin. Ayan o. Pag sinabi mo, ay hindi ako gagaling, isa ang pagpapala, sa iba lang yan, hindi para sa akin, yun talagang mayayari sa'yo. Banggitin mo, pagpapalain ako, pinagpala na ako. Ganyan palagi. Death and life are in the power of the tongue. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Tinawi na mahal. At ang nagsasiili sa kanya ay magsisikain ng kayang bunga. O ano binabanggit natin, kakainin natin yun. Yun ang magaganap sa buhay natin. Kaya do not speak poverty. Dahil ang Diyos mo, the God, He is the God of abundance. He is the God of healing. He is the God of miracles. He is the God of impossible. Mga bagay na posible, yun ang Diyos natin. Speak His word. Purihin ang ating malapelo. Kung ano raw ang binabanggit natin, yun daw ang mangyayari sa atin. Yun ang Diyos. Ito lang binanggit ko. Huwag kayong mag-alala, hindi darating yan. By faith lang. Hindi yan, hindi mangyayari yan. In Jesus' name. Ganun lang ka-simple. Basta may faith ka sa puso mo, sa mind mo, na may panampalatayang binanggit ito, you know your covenant right, alam mo kung sino ka, anak ka ng Diyos. Hindi ka buntot, hindi ka, kundi ulo ka, ikaw ay may kapangyarihan. You are seated in heavenly places in Christ. Nakaupo ka sa trono, sa spiritual, kasama si Kristo. Kung ano sinabi mo, yun din ang sinabi ng Diyos. Pilit yan, tinatakpan ng tenga natin, na hindi natin marinig yan. Kasi pag alam mo, you know your covenant rights, lagi kang may tagumpay. May problema man, minsan sa una lang yan. Pero later on, malulutas ang problema mo. Purihin ang ating malapayano. Kinabukasan, wala nga dumating. Malapakan natin, malapakan. Naka-schedule ha? Walang dumating. Balik kami, after 1 week. O, kumusta sister? Wala pong dumating. Ilan mo na kami doon? Walang dumating. Walang nahila na sasakyan. Nanatili ang kanilang sasakyan. Paano nangyari yun? God is a God of miracles. Paano nangyari yun? Naka-schedule? Bangko? Nako, mga bangko pa. Hindi yan magpapa-11 sa kita. Ito nga yung sasakyan ko dati, na Mirage, yung kotse ko dati, nahulugan. Tapos na ngayon. Tagal na natapos. Pinalitan ko na ng iba. Ano yan? Hanggang ngayon, tinatawagan ako ng bangko. Naniningil pa rin. Tapos na. Ilang taon na tapos. Hanggang tinatawag. Sabi ko, bakit po kayo naniningil? Pumunta ko doon sa bangko. Bakit po kayo naniningil? Tapos na ako. Sir, meron kayong bayaran na accrued interest. Ano ba, accrued na yan? Hindi ko alam yan. Ganito po yan. Ay, mga may bangko, alam yan yung mga nagtrabaho sa bangko. Alam yan, accrued interest. Kasi nung pandemic, di ba, yung patakaran, wala muna magbabayad. Pandemic ka eh. So hindi ako walang bayad kasi wala namang mga trabaho noong araw, lockdown. So ang patakaran ng gobyerno noong araw, during the pandemic,
Hindi kasi singilin ang bangko kay may loan ka kasi nga, wala nga, lockdown nga. Eh, sir, ano kayo? 2 buwan kayo nakabayad. Di ba pandemic? Tatlong buwan yata yun. Di ba pandemic? Di ba sabi ko, di ba pandemic? Hindi ko nga ginagamit sa akin, nakaparada lang dito eh. Hindi naman kayo makalabas eh, sabi ko. Hindi, ganun talaga patakaran. Eh, nakapagdebate ako doon, anong klaseng patakaran yan? Anong klaseng patakaran ginagawa ninyo? Hindi, order yan ng BSP, Bangko Sentral. Ang dami mga alibay. Kaya ilang taon na, hindi ko binabayaran. Yung ginatawag nila, accrued interest. Sabi ko, gusto niyo, pumunta kayo doon. Sige, kunin niyo. Pero lagi ko nagpipray, himala ilang taon na, wala namang pumapunta para kunin yung sasakyan. Palapagan natin, malapit. So, sabi ko, tapos na nga bayaran. Ano accrued interest yung nasabi niyo? So nakita natin na maraming mga ano dyan. Maraming mga, alam mo, pag pera na pag-usapan, yung mga tao, ano nung pinagagawang gimmick para lang maisa nila ang kapwa-tao. Pero dahil ang Diyos natin buhay, hindi sila nagtatagumpay. May tumawag pa nga sa amin nung araw, nung araw tagal na, ilang taon na, home credit. Hindi pa may utang, magbayad naman talaga. Maganda. Tayo naman, hindi naman tayo maano sa utang eh. Ibabayad talaga tayo eh. Hindi tayo umiska po dyan. Yung nga lang, may maraming pagsamantala kasi mapagsamantala ito mga kinukunan mo. Singil lang singil. Ba, may mga pananakot pa. Eh, sister, ganito. Ito sa lawyer's office ng ganitong lawyer. Sige, punta ka doon. Sabi ko, hindi ko naman sinasagot. Mga text nila. Tapos, magme-message yun. O, ganito. Pupunta kami sa korte. Sinagot ko sa inis ko, magkita tayo. Wala naman sumipot. Walang sumipot. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nagbabayad. Kasi maraming ang panlalamang eh. Pero puri nating malapaylaon dahil totoong malapaylaon, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Napakarami ng karanasan. Eh dito nga dito kay Peter, nagliwanag yung kulungan at si Peter ay nakalabas. Ang tawag dyan, himala. Nagliwanag. Naalala ko tuloy yung nangyari sa akin, sa yung abang lingkod, nasa year 2000, nasa Kidapawan City, North Cotabato. Ito, patutuwa ko sa inyo. Nagkaano may Diyos talaga. Buhay talaga ang malapin. Nakasubaybay sa atin. Isang gabi, natutulog kami. Pumasok yung ibon sa kwarto. Akala ko ano lang yun. Paano nakapasok yung ibon? Isarado naman yung kwarto. Doon sa pinaka-church natin nung araw, eskwelahan yon ng kapatiran. Doon kami natutulog kasi yung eskwelahan na yun, hindi na ginagamit. Maliit lang na school. So doon yung gawain sa baba, yung kwarto namin, doon sa taas. Isang gabi, natutulog kami. May pumasok na ibon. Ikot ng ikot doon sa kwarto. So tinataboy ko. Akala ko naman, ano lang yon. Alas 12, pagtingin ko sa wall clock, 12 midnight, hating gabi. Then, tulog ako ulit. May butas doon, lumabas yung ibon. Mamaya, bumalik na naman, ikot ng ikot. Narinig ko yung pagaspas ng pakpak. Tinaboy ko na naman ulit. Kasi nantok ako, alas 12 ng gabi. For the third time, bumalik. Ikot ng ikot. Di ko alam, ginigising pala ako. Sabi ng boses na malit sa akin, buksan mo yung Biblia. Small voice. Diretso sa mind ko, ang Diyos pala nangungusap. Through His Word, through vision, through small voice. Alam ko marami sa nakaranas ng ganyan. Maliit na boses. Marami tayong karanasan sa ganyan. Mangungusap siya malapelo.
Sabi, open your Bible. Then, siyempre, yung Bible ko, katabi ko lang siya. Lumuda ako agad at binuksan ko. Pagbukas ko, nakita pala ko ni Crown. Ito si Crown. Crown, saan ka? Ayun, yung anak ko na chubby dyan. Puro nga himala ang buhay namin eh. Walang budget, walang pagkain nung pinanak si Crown. Pero yung bata, ang taba-taba, paano nangyari yun? So, ang Diyos talaga, pag sumusunod ka sa kanyang kalooban, lahat ng benefits ibibigay sa'yo. Amen? Eh, wag talaga tayo mag-alinlangan. Basta kalooban na ng Diyos, mag-agawan tayong sundin. Dahil nandyan lahat ang sekreto. Purihin ang ating malapelo. Dalagita pa lang yan nung araw, year 2000. Nung nagkukwento na ako sa kapatiran, nagpapatotoo ako, after how many years, ito nangyari sa akin. Ginising ako ng ibon, then yung boses, yun ang sabi sa akin, open your Bible, Holy Spirit pala yun. Still a small voice. Pagbukas ko, lumabas yung mga salita, umiilaw yung Bible, umiilaw. Hindi yan panaginip, actual. Umiinaw yung Biblia, lumalabas yung mga words, sabi doon, I will give you gold and silver and souls. Nakalula ko. I will give you gold, silver, and souls. So, hindi ko na Espanyol. Baka mamisinterpret ang iba. Baka sabihin, mayabang tayo. Huwag na, hindi na. Basta yun ang sinabi, lumalabas yung pag-open ko, yung liwanag gumagana, no? Actual, nakikita ko, I will give you gold, silver, souls. Hindi ko na Espanyol. Then, nagpapatotoo ako after how many years, kasi hindi ko naman pinansin yun nabayaan ko lang. After how many years, nagpapatotoo ako sa ibang mga kaibigan natin na kapatiran, narinig ni Crown, pa, totoo yung sinasabi mo. Dahil nung nakaluhod ka, nakita kita. Yung kisame ng bahay natin, pati yung bubong, nawala. Puro liwanag galing sa langit. Natakot siya. Nagkumot siya. Sabi niya, si Crown. Andiyan, si Crown. Siya magpatotoo niyan. Tatawagin ko sana, kaso wala time. Kasunod na lang. Natakot siya. Ano ibig sabihin? Kasi bata pa nga siya noon. Bata pa. Yung kisame, pati yung bubong, wala na. Puro liwanag galing sa langit. Nakadiretso doon sa akin at sa Bible na binabasa ko. So, yung tawag dyan, signs, wonders, and miracles. Kung ano nangyari kay Peter, nangyari din sa atin. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoon Jesus, hindi nagbabago. Siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. He never changes. Kaya mga kapatid, huwag kayo matakot sa mga problema ninyo. Jesus Christ never changes. Kung anong ginagawa niya doon, pareho din ngayon. Kung siya nagpagaling noon, kaya magpagaling ngayon. Kung nagbuhay sa mga patay noon, kaya na magbuhay ng patay ngayon. Patay ang negosyo mo, nalulugi ka, kaya niya palaguin ng lubusan. We have just to know our covenant rights. Covenant rights. Mamaya, kung may time pa, babanggit tayo ng kaunti dun sa ating mga covenant rights. So yun po yun, alala ko lang yan, ang kay Pedro, nagliwanag, dun sa lugar na yun, year 2000 sa Kidapawan City, North Cotabato, nagliwanag sa bahay. Mag-testify mismo si Crown, dahil siya nakakita. Ako hindi ko naman nakita yung liwanag. Ang nakita ko lang, yung Bible nagliliwanag at lumalabas yung mga salita. Yun nakita ko, habang ako'y nakaluhod. Hindi ko nakita yung bubong na nagliwanag. So, anong patunay yan? Patunay talaga, lang Diyos kasama natin. These are the credentials of the true preachers of God. Diba? Ito ang credential, hindi lang salita. May patunay na tayo hindi nangaral dahil sa gusto natin. Tinawag tayo para mangaral ng salita ng Diyos. Yung sinasabi naman na pastor, sabi sa amin nung araw, sa pastoral, sa pagsubok kami, mga beloved workers,
Kaya na rin natin mabuhay sa sanlibutan. Yung mga kayamanan ng mga unbelievers, kaya rin natin yan eh. Sabi mo na, Pastor. Kung meron silang dulong, mayroon din tayo. Sabi mo na, Pastor, kaso, tiisin natin mga trials kasi dito tayo nilagay ng Diyos. Pero isang araw, lalaya tayo, pagpapalain tayo. Totoo! Purihin ang ating malapay. Pag dito tayo nalagay, dito tayo tinawag, hindi tayo pababayaan. Aahon at aahon ka. Ano man ang problema natin, aahon at aahon tayo isang araw. We have just to know our covenant rights. Sayang yung dugo. Sayang yung dugo na nabuhos if we don't use our covenant rights. Hindi natin gagamitin ang ating covenant na karapatan. The covenant, yung dugo na yan, covenant yan eh. Kasunduan ng Diyos sa atin, pinalaya ka. Sinasabi ng Panginoon siya nakapako. Bago sa malagutan ng hininga, anong huling sinabi niya doon? Pangalawa sa huling sinabi niya, it is finished! Tapos na! Di ba? Sa cross, the 7 last words. Isa sa sinabi niya dyan nung siya nakapako, before the last word, sabi niya, it is finished. Tapos na! Ibig sabihin, tapos na ang kanilang diablo. Wala ka na sana ng diablo. Tapos na ang plano ng pagliligtas. Tapos na ang kahirapan. Tapos na lahat. Binigay ko na sa'yo. Know your covenant rights. Alamin mo kung sino ka. Yan po ibig sabihin. Matthew chapter 26, verse 42. Can you read? Sa aklat ng Mateo 26:42. Muli siyang umalis bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari inawa ang iyong kalooban. Amen. And he went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Ama ko, ito ang malapit na nanalangin bilang tao. Marami pong nalilito dito. Bakit na malapit na nanalangin? Ibig sabihin, mayroon pang ibang Diyos maliban sa kanya. Kung Diyos siya, hindi siya dapat pananalangin. Di ba? Yan mga tanong ng iba. Tanda natin, when our Lord Jesus Christ came as man, nung siya nagkatawang tao, dalawang katauhan ang kanya dinadala. Bilang Diyos at bilang tao. Minsan nasasalita siya bilang Diyos na Ama, minsan naman bilang tao. Kaya ganun yan. Ama ko, kung mangyayari makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari na ang kalooban mo. Bilang tao, ayaw niya inumin yung saro. Ibig sabihin, ayaw niya harapin yung sakit na kayang dinaraanan. Siya'y kukurunahan ng tinik, siya'y duduraan sa mukha, at siya'y papako sa cross, at siya'y papatayin. Yun po yung saro na tinutukoy. The cup of suffering. Sabi niya, Ama ko, kung hindi lilipas ang sarong ito, maliban na inumin ko, gagawin ko. Kung ito ang kalooban mo, gagawin ko. Palapakan natin, malapay noon, amen? Masakit yun! Then, ultimately, papatayin natin malapit bilang tao sa cross. Masakit yun. Pero sabi niya, kung yun ang kalooban mo, if that is your will, thy will be done. Kung yun ang kalooban mo, gagawin ko. Dapat ganun tayo. Di ba? Kung anong kalooban niya, kahit na masakit sa atin, gagawin natin. Dahil ang kapalit yan, napakasagalang pagpapala galing sa ating malapit. Kaya ito ngang Holy Supper natin, we are commemorating once again yung kamatayan natin malapelo. Hindi na po naulit yan. One time lamang sa namatay. Di ba? At hindi na maulit yan. Because the one sacrifice of our Lord Jesus Christ is eternal. Pangwalang hanggan na yan, katubusan sa tao.
yung isang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang sakripisyo, because of His sacrifice, dahil sa kanyang hirap, sa kanyang sakripisyo, lahat tayo ay nakatanggap ng saganang biyaya. Saganang biyaya, minamahal. Abundant grace. Ni isang tao, walang karapat-dapat. Kahit sino, wala. Pero nang siya'y namatay, lahat tayo kinahabagan ng ating Panginoon. Hindi tayo maliligtas, hindi sasama ang Diyos sa atin. But because of His grace, tinanggap natin ang biyaya. Kaya walang pwede magmalaki na we are somebody. No! Lahat tayo kinahabagan lamang ng ating Panginoon. Kung mayroon mang magtagumpay ng mga pastor, katulad ng ating mahal na pastor, it is because by the grace of God. Yun din sinasabi ng mahal na pastor sa amin. Sabi ng mahal na pastor, ako wala pa ako nagagawa. Pero ang dami lang mga krusada, fasting and prayer. Pero sabi ng mahal na pastor, wala ako nagagawa. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kung hindi ang Diyos nagbiyaya sa akin, hindi ko yan kaya gawin. Kaya ginawa niya yan dahil sa pag-ibig sa tao, naging instrumento sila para makalapit tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Ganyan ang principle sa Biblia. God always uses a channel for His love, for His salvation. Marami nun siya gagamitin na tao para marinig natin ang gospel. Ganun po yan. Pero ang katotohanan, we are just nothing. Wala tayo. Lahat tayo na bahira ng kasalanan. Isa lang yung walang kasalanan. Isang dugo lang ang hindi nabahiran. And that is the blood of Jesus Christ. Yun lang ang hindi nabahiran. Kaya pag ating ginamit yung dugo na yan, hindi ka bigo. Tagumpay tayo lahat. Bakit? That is the covenant, the blood of covenant. Kasunduan sa tao na wala ka na sa sumpa. Hindi ka na buntot. Lagi ka ng olo. Hindi ka ilalim. Ibabaw ka. Hindi ka talunan, tagumpay tayo because of the blood of Jesus Christ. Amen? But of course, siyempre, mayroon din gagawin. Magsumikap din tayo. Then, number 1, alamin natin yung kanyang salita. Pag inalam natin ang salita ng Diyos, lahat ng bagay magiging magaan sa buhay natin. Pakibasa. Galatia 3:13 hanggang 14. Galatia 3:13 hanggang sa 14. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo Jesus, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Amen. Talapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Na mahal? Sa 13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Redeemed. Past tense, nangyari na raw. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Tinubos, ibig sabihin, tapos na. Kailan nangyari tayo tinubos? 2,000 taon na nakalipas. Nung siya'y nabayubay sa krus, tinubos na tayo. Tapos na. Past tense. Na naging sumpa sa galang atin. Ang manapso Kristo, yung sumpa natin, napunta sa Kanya. Inako niya yung sumpa natin. Anong sumpa ng tao? Kahirapan, karamdaman, kamatayan. Kamatayan doon. Sa hell. Yan pang sumpa ng tao. Lahat ng mga problema dito, kasama yan sa sumpa ng tao. Pero ang sabi diyan, tinubos na tayo ng ating Panginoon sa sumpa. Dahil yung sumpa napunta sa Kanya. Diba? Na naging sumpa sa kanangatan. Imbis na tayo magdala noon, dinala niya doon sa cross. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Huwag natin kalimutan yan. Lahat ng hindi maganda sa buhay natin, dinala na yan doon. Pero pag nabubuhay pa tayo sa ganon,
ibig sabihin, hindi natin pinamumuhay yung ginawa niya para sa atin. We are not using our weapons. Ang diablo kasi napakatuso niyan. Ibubulagan tayo ng salita ng Diyos. At minsan yung salita ng Diyos na narinig natin, nanakawin niya yan. Nasa Biblia nakasulat. One of the works of the enemy is to steal the words of God that we have heard. Yung narinig natin, nanakawin niya. Isa yan sa mga trabaho ng kaaway. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sino ba binitay? Walang ibang malapit noon. Pag binitay ka, sabihin, you are the worst criminal at that time. If you are crucified, ikaw ang pinakamasamang kriminal. Ang Manifesto Kristo, matuwid, banal, walang kasalanan, naging kriminal, naging masama. Bakit? Dinala yung ating kasamaan. Purihin ang ating malapay noon. Amen? Hindi basta-basta yan na pagpapala. Bakit niya dinala yun? Bakit na tayo tinubos? Pag sinabing tinubos, sa dictionary, redemption is to bring back one's original position. Ang pagtutubos daw ay pagbabalik ng isang tao sa kanyang original na kalagayan. Yan ang meaning ng redemption. Pagbabalik sa tao sa kanyang original na kalagayan. Ano ba ang ating original na kalagayan? Banal, matuwid, walang sakit, pinagpala, lahat ng bagay na sa kanya. That is our original position. Bakit pumasok ang kamatayan, karamdaman, kahirapan sa tao, problema, patayan dito, gira doon? Bakit nangyari yan? Dahil ang mga tao napunta sa karean ng diablo. But when Jesus Christ died, we are redeemed. Tinubos, ibinalik sa ating original na kalagayan. Ibig sabihin, wala na tayo doon. Nandito ka na sa iyong original na kalagayan. Makinig po kayo mabuti. Para yung original na kalagayan maging totoo. Dahil ang diablo, ayaw na ibigay sa iyon. Gusto niya hawakan ang ating original na kalagayan. Sabi na ba ng kasulatan? Pero ang katotohanan, wala na tayo sa ating sumpa. Sa sumpa sa atin. Tayo binalik na sa ating original na kalagayan. Christ has redeemed us from the curse of the law. Binalik na tayo, tinubos na tayo mula sa sumpa ng kautusan. So alam natin ang sumpa ng kautusan. Karamdaman, kahirapan, kamatayan, problema dito, problema doon. Yan pang sumpa. Another reason bakit natin tinubos. Ayan. Ibang dahilan bakit tayo tinubos. Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Parang malungkot kayo. Pagpapala ni Abraham napunta sa'yo, malungkot kayo? Kaya ako nga, hanggat kayo ng katawan ko, hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat, pagpupuri. Bakit? Ang grabe yung binigay sa atin. Hindi kaya bayaran. Napakatindi binigay sa atin. Yung nga lang, gusto ng kaaway, hindi natin ma-realize. Nakatutok tayo sa mga problems, sa mga problema sa mundo. Doon nakatingin eh. Yan ang mga daya sa atin. Bakit siya nabayubay? Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham. Hintil ba tayo? Tayo po ay mga hintil. Pero yung pagpapala ni Abraham ay dumating nung siya'y nabayubay doon. Yung pagpapala doon ni Abraham. Ano bang pagpapala ni Abraham? Tatlo yan. Physical, material, prosperity, then spiritual. Malapit sa Diyos. Tagalangit. Yun ang pagpapala ni Abraham. Nasa atin ba yan? Nasa atin. Malapakan natin malapit. Nasa atin ang pagpapala ni Abraham. But we have to realize it. We have to fight for it. Nasa iyo, nasa atin na. Ngayon lang, pag hindi mo alam yung gagawin natin, hindi natin alam gagawin natin, hawakan ng diablo yun. Sabi ng diablo, sige, tagalangit ka na. Oo, tagalangit ka na. Pero, sige, mahirap ka lang. Ganyan katuso ang diablo. Problematic ka. Ganyan sa katuso, mandaya. Sabi ng diablo, hindi, poverty is humility.
Yung ano kasi, yung kahirapan, that is the symbol of humility. That is a big lie. Malaking pagsisinungaling ng Diablo. Yung nanilimahay ng kalagayan natin, sabi ng Diablo, tanggapin mo yan. Yan ang simbolo ng papakumbaba. And that is not true. Ang totoong pakumbaba sa Biblia, yung ginagawa mong kaluban ng Diyos. Kahit masakit sa'yo, sundin mo. That is humility. We must know the words of God. Di ba? Di ba yung mga kwento-kwento ng mga santo-santo noong araw? Nung nasa reliyon pa tayo? Pag gusto mo rin pumunta sa langit para malapit ka sa Diyos, mag-ermitanyo ka. Tinan mo, ano pinagagawa ito mga religion? Nagturo sa atin, kailangan ermitanyo ka para banal ka. Ermitanyo, mahabang balbas, nakatila sa bundok, nakatungkod, wala lahat, walang tirahan, para lang sigurado ka sa langit. Hindi totoo yan! Ang tagalangit, nasa kanya lahat ng papapala ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya pag mahirap ka, that is the symbol of humility. That is a big lie of Satan. Hindi yan totoo. Hindi naman pagiging materialistic yan. Ang tawag yan, covenant right. Kahit ayaw mo yan, sa'yo talaga yan. Kailangan malaman mo lang yung covenant right mo. Hindi naman sinungaling ang masulatan. Parang bilanggo yan. Lagi ko ilabanggit sa iyo. Parang bilanggo. Sabi ng order ng korte, O Juan, malaya ka na. Ito ang order ng court. You are free. Malaya ka na. Lumabas ka na sa bilangguan mo. Sabi ni Juan, di ako naniniwala. Ang bigat ng krimeng ginawa ko. Di ako naniniwala sa order na yan. Oh, pero may decision na ha. Malaya ka na. Hindi lumalabas. Bilanggo pa rin. So, ganun din tayo. Hindi niya kasi alam yung totoo. So, ganun din tayo. We have to know what is truth regarding our redemption. Pag tinubos ka, lahat yan, binalik ka sa iyong original na kalagayan. Minamahal. Kaya nga, isang talata na lamang dito sa Hebrews 11:4. Mga singers, please prepare. Wala na pa tayong time. Minamahal. Hallelujah. Tuloy natin sa sunod na gawain. Napakahaba pa itong topic natin. The blood covenant. Puri lang ating malapay, Lord. Hebrews 11:4. Sa aklat ng Hebreo 11:4, sa pananampalataya si Abel ay nagandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. Sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Amen. Nabanggit yata ito sa pagbibigay kanina. Sa panampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa sa Cain. Di ba? Ang mga handog kasi may kasamang faith yan. Pag hindi kasama yung faith, minamahal, kulang. Kulang yung merit na on. Pag naghandog tayo, may kasamang faith. Katulad ni Cain, sa panampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuti. Di ba? Lalong mabuting hain kaysa sa kapatid. Sa mamagitan nito, sinaksihan sa kanya, siya ay matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at sa pamagitan nito ay patay na siya, ay nagsasalita pa. Hindi naman literal yan na patay na nagsasalita pa. Kasi yung patay na hindi na magsasalita yan. Palapakan natin, malapakan. Amen. Intindihin natin ano ibig sabihin. Although Abel is long dead, he still speaks to us by his example of faith. Yun ang meaning. Bagamat siya matagal ng patay, nagsasalita sa atin sa magitan ng halimbawa ng kanyang ginawa habang nung siya nabubuhay pa, nagpakita sa pananampalataya. Hanggang ngayon, ating nagagaya, ating napag-aralan natin bakit siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi siya nabuhay na may pananampalataya. Lahat ng ginagawa niya, may pananampalataya. He is still speaking to us through the example of his faith. Kaya nga ating mga magulang sa Babylon, di ba? Lagi natin binabanggit. Alam bakit? Kasi yung panampalataya nila, sabi ni Pablo, tularan niya ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. Tularan natin ang kanilang panampalataya. Yun ba? Si Abel ganun din. Kahit siya'y patay na, nagsasalita pa, ibig sabihin, yung kanyang panampalataya ay hindi pa natin nakakalimutan. Yung mga aral na kanyang ginawa, yung ginawa niya, pwede natin gawing model na kailangan mabuhay din tayo sa pananampalataya.
Kahit siya'y patay na siya, he is still speaking to us by the example of his faith. Ang Biblia kasi puro shortcut yan eh. Kaya unawain natin mabuti. Ibig sabihin na patay na siya sa salita pa, by the example of his faith, he speaks to us through the example. Nakikita natin, bakit ba siya naging kalugod-lugod? Di ba? Kasi nga, naghandog sa the best yung kaya hinandog. Yun ang gahin natin. Pag naghandog tayo, the best. Hindi mga pinagpilian. The best ang ibigay natin. Yun ay kaya si Abel, kanon, kaya siya ay kinalugdaan ng Diyos. Purihin ang ating mga po. The greatest sacrifice that a man has ever done is no other than the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Yung kanyang ginawa doon, grabe, nasa atin na lahat. Yung pagpapala doon ni Abraham, mapupunta sa atin, mga hintal. Malapit ka na sa Diyos, pinagpala ka pa sa physical, pinagpala ka sa spiritual. Yan po yung pagpapala ni Abraham. At mangyayari sa atin yan. We have just to know your covenant right. And our covenant right is in the blood. When the blood was shed, nagkaroon tayo ng covenant right. Tinubos tayo. Wala ka na. We are already transferred. We are already translated from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. Ang ating karya ngayon, karya na Kristo, puno ng liwanag, puno ng kaligayahan, puno ng pagpapala. Nandito na tayo sa karya na. But the devil is a deceiver. Pag hindi mo alam sa data mo, ilulugmok tayo. Lagi kong binabanggit sa inyo, lagi natin binabanggit, your weapon is the Word of God. Speak the Word of God over and over again. Araw-araw yan. Ang daming talata dyan. Walang sandatang ginawa ng kamay ng tao, matatagumpay sa akin. Bawat dila na magsalita laban sa akin, hatulan ko. Isaiah 54:17. Hindi lang po yan almas na literal, hindi pa yan. May spiritual meaning yan. Bawat dila. Ang mga diablo, ang mga satanism, mga witch, nagmi-meeting yan sila. May mga lugar na nagmi-meeting sila. Lahat ng mga bagay, paano tayo susumpain? Nagmi-meeting sila, sasalita ng cars sa atin. Pero pag alam mo, Lord God, sabihin mo, walang sandata, walang dila. Magsalita, lahat ng dila, hatulan ko sa pangalan ng Jesus. Bawat sumpa ni padala ng diablo, hatulan natin, matatalo natin. Because we are redeemed from the curse of the law. Speak, yun ang paggamit ng sandata. Speak the word of God over and over again. Totoo lahat yan naman. Yung habang tayo mawit, nilaman po natin malapay na. Nasa atin na lahat ng pagpapala. Tinubos na tayo ng ating malapay. Nasa atin na lang yun. How we use our weapon. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na sa akin nagmamahal. Habang natin awit, ating mga bisita, lumapit sa harapan, bago tayo dumako sa ating Holy Supper. As we sing the song, tayo pa magsisisi. Most of the time, nag-alinlangan tayo sa mga salita ng ating malapay. Narito ako, Panginoon, nagpapakumbaba. Hallelujah, hallelujah. Lungod sa'yong harapan, nagpapasakop sa'yo kalooban. Alam mo ang buhay ko, wala maitatago sa'yo. Baguhin mo ako. Magpuri tayo minsan ng pangalapay na bago tayo dahil na bakit sa ating malalapunan. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang hanggang umaabang sa
Hallelujah. My Jesus. Hallelujah. Ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, kinakita ang Ama mong umaapaw sa buhay ko. Hawakan mo ako, Panginoon mo. Huwag mo ako tititiwan. Oh, my Jesus. We worship thee once again, O Lord. Thank you for your blood of the sin of Calvary for Sa us. iyong harapan nagpapasakop sa iyong kalooban. Alam mo ang buhay ko, walang maitatag sa iyo. Pag-uwi ko ang Diyos. Hallelujah, my Jesus. Sa buhay ko, kailangan kita. Oh, my Jesus. Ang Diyos na tunay na ako'y natagpuan, pinakita ang Ama mong umaapaw sa buhay ko. Hawakan mo, Panginoon, huwag mo ako tititiwan. Minsan natin magpuri. Huwag tayo mapagod yung kasa magpupuri. Hallelujah. Oh, my Jesus. Sakop sa iyong kalooban. Oh, my Jesus. Walang maitatag sa iyo. Pag-uwi mo ang Diyos.
Palapakan natin ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ibigay natin pinamata sa magpupuri, magsamba sa Diyos na buhay. Ating mahal na Panginoon. Habang tayo dumadako sa huli, ating pananapunan, beloved Mr. Mark, binigay pagkataon, maganda po tayo sa ating Holy Supper. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. God bless you po sa ating temperature. Meron po tayong mga baguhan. Meron po ba tayong mga baguhan? Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Kung wala po tayong mga baguhan, mga minamahal. Napakasagrado po ng ating isasagawa. Hallelujah. Isang buwan po lumipas, mga minamahal. Bilang tao, may mga hindi tayo nabantayan. Mga kahinaan na pagbigyan, mga pagkukulang. Mga naramdaman na hindi nalakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Eh bago po tayo dumako sa napakasagradong isasagawa po natin mga minamahal, misanan pa tayo magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan po mga minamahal ng isang awitin ng pagsisisi. Alalahanin natin lahat, bigayin natin mga puso bago tayo dumako sa banal na hapunan. Habang inaawit ang isang awiting ito mga minamahal, alalahanin natin lahat ng ating mga pagkukulang pagkakasala at muli tayong humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Napakabuti mo, Jesus, sa tulad kong nagkasala. Patawad mo'y nadarama. Yes, Lord. Ang iyong kamay sa aking lagi nakaalay. Ganap na kumagabay sa aking buhay. Dakila ka, ika'y tapat sa iyong salita. Habang inaawit po natin ito mga minamahal, magpakumbaba tayo minsan na pasama na humingi tayo ng tawad sa ating mga pagkukulang pagkakasala. Ang pag-ibig mo'y namisay, Walang ibang makapapantay sa iyong taglay. ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Dakila ka, Ama. Hindi na ako magkakapa at di na rin luluha pa. Dahil kapiling ka, Jesus, sa puso mo, Hallelujah, pangalan mo'y nakauwi. hallelujah, Salamat ko sa'yo, worship, hanggang lagi. hallelujah. Dakila ka, ika'y tapat sa iyong salita. Hindi nagsasawa sa aking lagi. Naghahandang umunawa. Ang pag-ibig mo'y namisay. Walang ibang makapapantay sa iyong taglay. Ngayon at magpakailanman, purihin ka, dakila ka, Ama. Hallelujah, bisan ang chorus. Dakila ka, Ika'y tapat sa iyong salita. Hindi nagsasawa sa aking lagi. Naghahandang umunawa. Ang pag-ibig mo'y namisay. Walang ibang makapapantay sa iyong taglay. Ngayon at magpakailanman, purihin ka, dakila ka, Ama. hallelujah, hallelujah. Hawakan po natin ang ating mga saro, mga minamahal. Katas ng ubas at tinapay.
Dakilang mapagpalang man, Diyos na mga pangyarihan sa matamis na mga pangalan ni Jesus, kahabagan mong yung mga anak sa mga oras na ito, malang Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasalan, gawa, lumipas na isang buwan. Marapati mo, Diyos, na kami makasalo sa banal na buhay. In Jesus' name, in the name of Jesus. Sabi po ng unang mga taga-Korinto, 11, bababa ang basa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Hawakan po natin mga minamahal, ang tinapay, simbolo po mga minamahal ng katawan ng mahal na Panginoon. Nadurog, nawasak mga minamahal, nasugatan ng dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, mga minamahal. At gayon din naman, hinawakan ang saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-alala sa akin. Hawakan natin ang katas ng ubas, simbolo ng napakabanal na dugo ng Diyos. Umagos sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Naglinis ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Nagpagaling ng ating mga karamdaman. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay hinihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin natin ang katas ng ubas.
mensahe ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Panghawakan po natin yung ating mga napakinggan banal na salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Na tayo'y tagapagmana ng pagpapala ni Abraham, mga minamahal. Pinagpala sa physical, pinagpala sa material, higit spiritual, mga minamahal. Kaya sa mga oras na ito, angkinin mo na ang kagalingan, angkinin mo na ang katugunan sa mga panalangin, angkinin mo na ang mga pagpapala, mga minamahal. Gaya ng ating napakinggan, ang Kristiyanong tagalangit, nasa kanya lahat ng pagpapala. Sabi ng Biblia, mga minamahal, pagkatapos po nating maganap ang kalooban ng Diyos, siya po ay tutugon sa ating mga kahilingan, sa ating mga panalangin, mga minamahal. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, sa lahat ng may mga karamdaman, sa lahat ng may mga suliranin, mga minamahal, sa oras na ito, ang kinin na natin yan na tayo'y pinagaling at pinagpala, tinugon na ng mahal na Panginoon. Dakila mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan panghalan mo po, mahal na Panginoong Jesus, sa mga unang bunga na ng panalangin na aming mahal na Pastor, pagpalain mo yung mga anak sa mga oras na ito, Diyos. Abutin mo po kami, mahal na Panginoon, yung mapagpalang kamay. Sa lahat ng kapatiran na may karamdaman, mahal na Panginoon, pagalingin mo, pawiin mo, Diyos. Sa mga kapatiran may mga problema, lutasin mo. Sa lahat may mga kapatiran ng mga prayer requests, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo po. In the name of Jesus, in the name of Jesus, maging sa mga kapatiran ng hinanlupaypay ang spiritual, revive us once again, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan may karamdaman. Dakilang mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming sinasaway lahat ng karamdaman sa physical patuubot, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, dimos of vertigo, migraine, dimos of heart attack, dimos of stroke, fatty liver, hypertension, high blood sugar, cast out in Jesus' name. Be healed right now. Be healed by the blood of Jesus. By your stripes we are healed. By your stripes we are healed. By your stripes we are healed. Problem be solved. Vices be gone. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung naniwala ka na ikay pinagaling na ng mahal na Panginoon, nilutas na yung problema at pinagpala ka na, shout at the top of your voices. Mga minamahal, ng 3 beses na malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at binabalik po natin pagkakataon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong announcement, mga minamahal, praise God. Tayo po ay kukuha po ng ating special offering, mga minamahal. Gaya po ng ating napakinggan kanina sa pangangaral po, mga minamahal, ang pananampalataya, mga minamahal, ang pagkakaloob sa mahal na Panginoon, may kasamang pananampalataya po yan. Kaya mga minamahal, tayo pong kukuha sa pangangailangan po ng ating banal na gawain, mga minamahal. Di naman po ligid sa ating kalaman na tayo po, meron po tayong itatayong bahay, sambahan, mga minamahal. At wala naman pong ibang gagamitin ng mahal na Panginoon, kundi tayong mga pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag daw tayong manghihimagod, mga minamahal. So bakit sinabi ng Biblia na huwag tayong manghihimagod? Dahil ang mahal na Panginoon, paulit-ulit siyang lalapit sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At paulit-ulit niya rin tayong pagpapalain. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya narito po ang ating beloved preacher, Tan Nathaniel Kiamco, para po sa ating special offering. Mga minamahal, magbigay tayo, mga minamahal, sa puso, kalakip ang pananampalataya. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved preacher Mark. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob, ating special offering. Opo, dakilat mapagpala namin ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Muli, mahal na Panginoon, sa mga bungang panalangin ng aming minamahal, ginagalang ng mga gulang sa iyo. Narito ang iyong mga matatapat na anak, magkakaloob ng kanilang special offering, mahal na Panginoon. Muli mong basbasan, mahal na Panginoon, pagpalain, ibalik ng siksik, liglig, at umaapaw ang mga pagpapala para sa kanila. Dalangin din po namin, mahal na Panginoon, sa mga nagnanais magkaloob, mahal na Panginoon. Ngunit wala ang may biyay sandaling ito. Susunod na gawain, sila man din po ay pagpalain mo upang makabahagi sa pagbibigay ng special
special offering. Pagpalain mo kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa imbanal makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Aking Ama, nais kong mag-alay sa'yo. Wala sa aking puso ang awit ng pasasalamat ko. Ikaw ang Messiah, ikaw ang Anak, ikaw ang Hari ng lahat. Ikaw ang Messiah, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ang pag-ibig ko para sa'yo'y hindi magbabago. Kaya ang damdamin ko nananabik palagi sa'yo. Ikaw ang Messiah, ikaw ang Anak, ikaw ang Hari ng lahat. Ikaw ang Messiah, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ikaw ang Messiah, ikaw ang Anak, ikaw ang Hari ng lahat. Ikaw ang Messiah, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Pagpalain tayong lubos ng ating mahal na Panginoon sa ating pag-ibig na ipinapakita, pinaparamdam sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Tayo po'y dumako mga minamahal sa mahalagang announcement. Tuloy-tuloy po ang ating malagawain sa lugar na ito mga minamahal. Sunday, Wednesday, Friday, at gayon din po sa dako ng San Ildefonso, Wednesday, Friday, Sunday, at ang ating mga Bible study every Thursday po sa dako ng Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan, at every Friday sa ating jail ministry. At tuloy-tuloy po ang mga banal na gawain na yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At meron po ng announcement dito sa lahat po ng parents po ng ating mga beloved children's choir. Mayroon pong meeting after the church service po, mga minamahal. Sunday School Matters po ang inyong pag-uusapan po, mga minamahal. Sa lahat po ng parents po ng ating beloved children's choir, right after the service po, wag mo na pong uuwi, mayroon daw po kayong meeting. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at wala na po tayong nakalimutan, wala na rin additional po na announcement. Mga minamahal, tayo po'y tumayo na po. Praise the Lord. At magpasalamat na po tayo sa tagumpay ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At narito po ang ating beloved preacher, Brother Jojo Navarra, para po sa ating closing prayer. God bless you po, beloved preacher Mark. Let's pray po mga minamahal, Father dearest. We thank you po sa natapos na banal na gawain to sa araw na ito. We truly appreciated the songs you gave with us, on which the beloved congregations, beloved brethren, used to praise you. Mula po sa pag-aawitan ng mga beloved choirs,
which became a sacrifice of thanksgiving at naging mabangong samyo sa iyong banal na harapan. Father God, we thank you for all the blessings you have bestowed with us na kung saan bilang ganti po ay natuto po kaming ibalik ito through giving our tithes and offerings at ang iyong banal na salita which our beloved ordained preacher taught with us. Give us enlightenment na nagiging kalakasan po sa aming spiritual na pamumuhay. We give you thanks, Father dearest Jesus, on everything concerning our worship at sa amin pong pansamantalang pag-iilisan. We beseech you, Father in heaven, for keeping us all safe sa amin pong pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan at kahabagan niyo po kaming muling makabalik sa araw ng midweek service as worship you here is our only resting place. At ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Mag-ingat po.